Dumako naman tayo sa Manila South Cemetery kung saan kahit baha at masukal sa ilang puntod, hindi natinag ang mga bumisita sa kanilang mga yumao. Nakatutok doon live si Ian Cruz. Ian. Yes, Emil, nagkaroon ng palugit na isang oras kaya naman imbes na 5 p.m. ay 6 p.m. na naisara ang gate nitong Manila South Cemetery at sa huling talanga ng Manila Police District Station 6 ay umabot, Emil, ng 450,000 ang mga dumalaw dito sa maghapon. Kabalintunaan ang pagkalubog sa baha ng bahaging ito ng Manila South Cemetery at ang pangangailangan mag-igib ng mga naglilinis ng nicho. Bukod pa yan sa pagiging masukal. Pero hindi ininda ni Mang Mario alang-alang sa yumaong mahal sa buhay. Mahirap sir eh, Makati. Tapos, lalim ng tubig. Hanggang saan? Hanggang dito. Binte. Ang mga ayaw mabasa tumulay sa mga nakaangat pang nicho. Pero sanay na si Angelo dahil lubugin na raw ang puntod ng kaanak kahit nung bata pa siya. Bagamat umaasa ring maitataas ang binabahang puntod. Sabi nung naglinis dito, may mga ahas daw po dito. Lumalabas nga daw po mga alas 6 eh. Pabugso-bugso man ang ulan at walang nakaka-stress na init, may mga napagod pa rin sa mahabang lakarin kaya nagpa-check ng blood pressure. Mula sa labas, meron namang mga naghahatid ng mga senior citizen at person with disability sakay ng wheelchair na mula sa Makati City Hall dahil sakop ng lungsod ang mga kalsada sa palibot ng Manila South Cemetery. Pero sa loob na opisyal na sakop naman ng Maynila, Manila LGU ang naghahatid sa naka-wheelchair na dalaw. May electric vehicle din na libreng sakay ng mga mahihirapang maglakad. Dahil marami ang dumarating, may dalawang steel bridge papasok ng sementeryo, isa sa side ng Kalayaan Avenue at isa sa Metropolitan Avenue. Magkakaimbudo tayo, hahaba ang pila, mahihirapan po ang tao. So yun po ang ginawa namin backup plan po. Bago pumasok ng gate, kumpiskado ang bawal, gaya ng mga nakumpiskang sigarilyo, lighters at pointed objects. Nirerehistro pa rin ang mga edad 6 pababa, pati contact number ng kanilang guardian. Binawalan din ang pagtitinda ng pagkain sa sementeryo. Kasi isa sa factor is laging nag-iiwan na maraming kalat at bukod pa po doon nakakaabala rin po sa flow po ng foot traffic natin. Bala last 2 minutes naman ng basketball game ang paghahabol ng mga dalaw sa Manila South Cemetery ilang sandali bago ang pagsasara ng gate nito ng alas 5 ng hapon. Itong extension na po ito hanggang alas 6 lang po Pero bilang konsiderasyon dahil umuulan naman, in-extend na hanggang alas 6 ng hapon ang pagpasok ng dalaw. Pero hanggang alas 7 ng gabi lang din pwede sa loob. Emil, sa mga sandaling ito nga ay nagpapatuloy itong paglabas ng ating mga kababayan na nananatili pa doon sa loob ng sementeryo at doon naman sa mga hindi nakadalaw ngayong araw ay may pagkakataon pa sila dahil bukas mula 5 a.m. hanggang 5 p.m. ay bukas muli itong Manila South Cemetery. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Ian Cruz. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.